Paano mag-umpisa ng negosyo ng walang kapital? It has to really starts with ang goal mo hindi kumita. Ang kailangan mo Kung ano ba yung mga dapat Sa pamamagitan na ganon, matutulungan natin sila na So anong solusyon? Mag-aaral ka. Ano lang ang puhunan? learning. Kung mababankrupt ka, ano ang negosyong uumpisahan mo? feeling ko magto-twerk na lang ako sa Facebook. Kasi mas malaki yung bigayan doon pag nag-twerk ako online. I suggest, kasi maraming nagnenegosyo na nalulugi sa pagnenegosyo kasi hindi nila alam yung pinapasok nila. A lot of people want to become rich, but only a few people want to learn the process of becoming rich. Naniniwala kasi ako na hindi siya sa klase ng negosyo, kung hindi sa Only a fool will forget the lesson. Ano ba yung bagay na kahit feeling mo nagsasakripisyo ka, gagawin mo pa din? Sabi nga nila, yung negosyo na pinaka magtatagumpay ka ay yung negosyo na To serve the world, because if you serve the world will serve you back. Paano mag-umpisa ng negosyo ng walang kapital? Boss Gilbert. Madali naman talaga magsimula ng negosyo, lalo na sa panahon ngayon. Kasi sa pamamagitan ng pag-aahente, outsourcing ang tinatawag, pwede kayong tumanggap ng mga project, mga empleyado, tapos ipinapasa. Doon pa lang, sa pamamagitan na ganon, kumikita na kayo. At the same time, pag nakaipon na kayo, pwede na kayo magsimula ng negosyo ninyo. Thank you so much, Coach Chinky. Honestly, mahirap lang naman mag-umpisa ng negosyo pag di mo alam. Pero pag natuto ka, madali na. So anong solusyon? Mag-aaral ka. Ang goal mo hindi kumita, ang goal mo matuto. Kasi pag kumita ka na ng 500 pesos, masasabi mo, ay, kaya ko pala. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa puhunan. Matuto muna kayo. Thank you so much, Coach Chinky Tan. Boss Christina. Unang-una, i-educate natin sila through selling. Unti-unti makakapag-ipon sila ng pangkapital nila para sa negosyo nila. Matutulungan natin sila na mag-grow. Thank you so much, Boss Ems. lahat naman tayo, we have our own skills and knowledge that we can monetize para gawing negosyo, paumpisa. Sa amin, when we started SBC, wala talaga kaming puhunan. Ang only puhunan namin yung skills and knowledge na meron kami. Try using your skills and knowledge. Tignan nyo kung ano yung mga problema na pwedeng solusyonan ng skills ninyo. Thank you so much. Boss Joshel. Example ng walang puhunan kay Sir Gilbert. Nag-aahente sila. Meron gustong magpagawa ng tarpaulin. Lalapit ka kay Uniprint, wala kang puhunan. Babayaran mo to, bibigay nila sa'yo ng mas murang halaga, papatungan mo, and ibebenta mo kapag nabayaran na sa'yo. So kumita o hindi? Kumita. May puhunan o wala? Wala. Kailangan lang natin kilusan, alamin yung sistema kung paano magkakaroon na tayo ng income. Thank you. Coach Mix. Ang kailangan mo kaalaman, desisyon na simulan. MVO, Minimum Viable Offer. Kung makakagawa kayo yung pinaka-barest form ng product nyo, it might be just a render pa lang. Ma-launch mo yan, magkaroon ka ng traction, o tignan mo, wala pa nga yung physical na product, may o-order na, o may negosyo ka na. Dinaig mo pa yun na muhunan ng 1 milyon. Yes, thank you so much. Coach Ras. It has to really starts with you understanding that your business is all about you having that growth mindset, clear heart set, making sure you also take care of your health, your leadership, but above all, hindi po masama magpakampi sa taas in your spiritual and soul that you will be guided every day, and that is your internal preparation so that whatever external you're seeking for will just follow because you have something inside. And for me, it's also very important for us to start working on what's inside so that the outer world will just follow. Thank you so much. learning all about selling and learning all about marketing. I had a business that started in February 2019, which is a sales organization that until now buhay pa rin 5 years na. Kung tatanungin nyo ko, what made me where I am in terms of business is still sales. Do you wanna know what's the best part? The platform is available for you all. Example, TikTok, Yellow Basket. Ang puhunan mo na lang muka mo at voice over. Tapos click on the Yellow Basket below, magkaroon ka dyan ng 20 pesos or maybe 100 pesos na komisyon times 100 orders, that's 10,000 pesos. Ano lang ang puhunan? Courage. Sa Tagalog, lakas ng loob. Thank you so much. Next question. Kung mababankrupt ka ngayon, ano ang negosyong uumpisahan mo, Boss Gilbert? Importante na magkaroon talaga muna tayo ng knowledge. Katulad kami, since 2011, nagtuturo na kami ng pre-training, pre-seminars kasi maraming nagnenegosyo na nalulugi sa pagnenegosyo kasi hindi nila alam yung pinapasok nila. Yung iba, kaya sila nagnenegosyo kasi nakita nilang malakas, ginagaya nila. Pero yung puso nila wala talaga dun sa negosyo. Kaya kung magnenegosyo kayo, katulad nila coaching kita,
pamamagitan, I suggest magbenta kayo online ng retail, maliit ang puhunan, kaya hindi prone sa malugi kayo ulit. Thank you so much, Coach Chinky. If ever, papasukin ko online and digital. Yan ang imamaster ko. Pag-aaralan ko talaga. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. A lot of people want to become rich, but only a few people want to learn the process of becoming rich. Ang dapat pag-aralan mo, hindi yung ano yung negosyo, papasukan mo eh. Mali yun eh. Dapat pag-aralan mo kung paano ka magnegosyo. Huwag mong sabihin, anong sasakyan ang bibilhin mo. Mali yun eh. Kahit bumili ka ng magandang sasakyan, pag hindi ka marunong mag-drive ng sasakyan, mababangga ang sasakyan. Kaya kailangan matuto ka muna mag-drive ng sasakyan. Bakit? Kasi pa natuto ka mag-drive ng sasakyan, kahit anong brand ng sasakyan, pwede mong manayuhin. Pag natuto ka magnegosyo, kahit anong industry at negosyong papasukin mo, magiging successful. Thank you so much, Coach Chinky. Ma'am Christina. Only a fool will forget the lesson. So kung nag-fail tayo, just get the learning. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na makaka-bounce back. Aralin mo sa sarili mo, saan ba ako magaling? Ano ba yung passion ko? Ano ba yung gustong-gusto kong gawin? Na lagi akong hungry pagka ito talaga yung iniisip ko. So katulad ko ako, gusto ko fitness. So doon ako nag-focus. Nag-fail ako, pero bumangon ako uli. Pero minatch ko kung ano yung gusto ko. Yun po yung pinaka-learnings from my failures. Thank you so much, Ma'am Christina. Ma'am Ems. If ever I fail my business, ang itatayo ko pa rin is the same business. SBC pa rin. Naniniwala kasi ako na hindi siya sa klase ng negosyo kung hindi sa negosyante. Kailangan mong tignan kung ano ba yung mga dapat mong i-improve para pag inopen mo ulit at tinayo mo ulit yung same negosyong yun, since yun yung passion mo or ako, yun yung passion ko, alam ko na yung tamang way na gawin siya. And alam kong mas magsasucceed siya kasi natuto na ako sa past experiences and past failures. Thank you. Ayan, Ma'am Jushel. Kung malulugi man yung Max Mango namin, feeling ko magto-torque na lang ako sa Facebook. Kasi mas malaki yung bigayan doon eh pag nag-torque ako online. Hindi, kidding aside. If you have the experiences, kahit anong business yung i-open mo after malugi ng unang negosyo mo, magiging successful ka na eh. Kung i-apply mo yung mga pagkakamali na ginawa mo kung bakit naging failure yung unang business mo. Kasi kung uulitin mo yung mga bagay or dahilan kung bakit naging fail yung business mo, magiging fail ka din sa susunod. So dapat, hindi mo na uulitin yung mga maling ginawa mo, i-apply mo to sa panibagong business mo para maging successful na. Thank you. Coach Mix. Paulit-ulit yung naririnig yung salitang passion eh, di ba? What is passion? Ibig sabihin yan, pasyo. It means sacrifice. Ano ba yung bagay na kahit feeling mo nagsasakripisyo ka, gagawin mo pa din kahit masakit, kahit walang bumibili. So tanungin mo yung sarili mo. Kasi yung iba, pera. Hindi, ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang gawin yan sa susunod na 10 taon? Kasi doon ka gagaling. Di ba? Coach Ras. Ako naman, kung sakasakaling tanggalin lahat anong meron ako ngayon, mas excited ako sa buhay kasi alam ko, hinahanda ako kung ano yung dapat para sa akin. That's number 1. Number 2, immediately, if in case everything falls and I need money, I have 9 friends here who will bet on me in their business. Why? Because I build so much value to support them and I will allow them to support me. Yes or yes? But number 3, instead of looking for a business, look for a calling that you are called for to serve the world. Because if you serve the world will serve you back. Galing. Coach Mix. Yeah. If I were to start from scratch, no, ano yung negosyo na sisimulan ko, pareho pa rin ng kung ano yung meron ako ngayon. Bakit? Because not for anything else, it's because that's what I know the most. Saan ako nagsimula? Naalala nyo ang pinakasimula ko, taga-ayos na upuan? Can you imagine, from the chairs all the way to a big production or whatever, I know it. Dahil yun ang memorize ko, yun ang sisimulan ko, and ask me why. Because that's what I know the most. Sabi nga nila, yung negosyo na pinaka magtatagumpay ka ay yung negosyo na pinakaalam mo. It's not really about the industry, but it's about what I know the most. Last but not the least, the reason kung bakit yan na bankrupt, it's not because of the business, it's not because of the industry. It's because of poor money management. It takes a skill set to make money, but a different skill set to manage money. And bankruptcy is a management problem, not a creation problem. Ayan, syempre, maraming salamat sa ating mga speakers.